Inner circle ni Lisa Marcos, ang specific na kasama dyan ay si Mel Robles at si RJ Nieto. Yan ang Black Ops team ni Lisa Marcos. So ang ano niyan is, RJ, huwag ka nang magtago. Huwag ka nang magtago sa likod ng maskara mo. Yeah. Dahil it's no use. You know, there are a lot of people in the know, in the political, even in the business world, knew what you did. You know what you did to them, to me, to other people. Kasi ang RJ, this is your problem eh. Your problem really is you cannot be contented. Okay? Alam sabi ng mga tao, bakit si RJ? Kasi alam ko po kung sino ang mga nagpa-planning behind this. Ang inner circle ni Lisa Marcos, ang specific na kasama dyan ay si Mel Robles at si RJ Nieto. Yeah. Yan ang nag-ooperate. Nagigets niyo? Yan ang nag-ooperate. Alam yan ng mga businesses, alam yan ng media, na pag si Mel Robles na ang lumapit sa kanila, ibig sabihin, there is something. Maghubaran na tayo ng maskara eh. You know, tapusin na natin to. Dahil, Diyos me, ano pa ba? Ang dami-dami nyo ng pera. Ano pa bang kailangan ninyo? Yan ang nagpa-planning. Yan ang gumagawa ng Black Ops. Okay? Yan ang Black Ops team ni Lisa Marcos, si Mel Robles at si RJ Nieto. Okay, maniwalang nag-aaral lang yan. Matalino yan si RJ. Dahil yung inaaral pa lang niya ngayon sa Bristol is first year. Eh naka 3 years yan sa UP. Kaya niyang pumikit at magpabanjing-banjing na lang yan. Dahil uulitin lang niya yung ginawa niya. Patalino naman talaga siya sa math, no? Pero most of his time is being used in order to conspire and to do bad things to other. And I know that RJ Nieto, dahil yung isa, lumapit sa akin at sinumbong ka. Oh, di ba? Sino yung gusto niyong pabagsakin? Ano daw? Ikaw, si Mel Robles, saka ikaw. Sino? Ayoko lang sabihin, nakakaawa lang. Pero alam, you know exactly what I'm talking about. Because you would like, kasi yung plano nito, sinabi ni Marlica, plano na nila na yung mga nakapaligid kay Duterte ay unti-unting pababagsakin. O, di ba yun naman ang nangyari? Sinasabi niyo fake news. O, paano naging fake news si Maharlika? Eh, nakita niyo naman nangyari lahat ng sinabi niya. Sinabi ko naman sa inyo, di ba, magsasalita ako, hahanap ako ng time, ng panahon. Okay? Di ba? O, yan na yan. Ang Black Ops ni Lisa, ang team niya dyan, si Mel Robles at si RJ Nieto. Si Mel Robles ang nagsusupply ng pera. Kaya siya nasa PCS ko. Bakit ko alam? Ito si RJ Nieto, nung election, sinabi niya sa akin, magpa-appoint ka. Baka pwedeng maging MECO ka na lang. Sabi ko, bakit MECO? Kasi daw ang MECO ay hindi na-audit. Audit, yeah. I remember that. Hayop talaga, no? Grabe mga cold school, no? Kaya hindi sila talaga mauubusan ng pansuhol nila sa mga magbubulag-bulagang vloggers, mainstream media, at ang mga politiko na sunod-sunuran ngayon sa liderato. Grabe. Nasaan ka na ngayon, RJ Nieto? Thinking Pinoy, ang DH ng mga DH. Pagkatapos mong manloko ng mga DH, ngayon, nasa na ang iyong pagmamahal sa bayan? Masyado kasing mataas ang inyong mga ambisyon. Di bali nang maghirap ang inyong mga kapwa, lalo na ang sinasabi mong pinaglalaban mo mga DH. Pero sa konting halaga, kaya nyong ipagkanulo ang mga kapwa nyo. Nakakapangilabot mga old school. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit ang nananalo sa Philippine Charity Sweepstake Office o Lotto ay laging si Lone Betor. Sabi nga ni Mrs. Rugando, siya ang nagbibigay ng pera para sa black operation. Sino kaya ang sinasabi nilang unti-unting pababagsakin? Alam naman natin yan at hindi tayo bulag. Ang gusto nilang pabagsakin ay ang Vice Presidente Inday Sara Duterte.
Sabi ko naman sa inyo, di bali na kami ang magsakripisyo. Basta para sa bayan natin, sasabihin namin ang totoo. Hindi kami natatakot kung lumaban man tayo sa mga trapong politiko. Dahil kung may gusto tayong baguhin, ibukas natin ang ating bibig. Huwag tayong magpabusal katulad ng ginawa sa mainstream media at ilang mga vloggers. Ang laban natin na ito ay laban ng Pilipinas para sa mga anak natin at sa susunod na henerasyon. Malapit nang magwakas ang kaligayahan nila. Magtago man kayo sa inyong kapangyarihan ngayon, sisingilin pa rin kayo ng kasaysayan. Kaya mga ka-old school, mga Pilipino, mga kapwa ko nagmamahal sa bayan, unti-unti po tayong mag-ingay. Hindi na po pwedeng busalan pa ang ating karapatan. Kung nakikita na natin ang pambababoy at pagpapahirap sa ating mga kapwa Pilipino at pagpapalubog sa bayang Pilipinas. Ingat!